Ngayon, mga kotsero, puntahan ngayon natin yung sinasabing dahilan kung bakit siya pupunta ng Hong Kong. Pasalamat kay PRRD with OFWs. Ayan, Southorn Stadium 111 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong. Yan daw yung event na yun. Yan. Sa akin lang, how convenient. Napaka-convenient. Maraming mga angulo dito na walang sense. One angle is, why now? Bakit ngayon? Bakit ngayon merong drama ng pasasalamat kay PRRD? It doesn't make sense eh. Ano isipin nyo? Ano yung mga elemento kung bakit it doesn't make sense? Campaign season. Tapos magpapasalamat ka kay PRRD? Or kay former president? Take note ha, hindi na ako presidente si Dugong. Tataka ba't PRRD pa rin yan? Oh, dapat RRD na lang yan eh. Ganito kasi, and I'm sure napalitaan nyo na to, I'm sure that you've heard this from other people, na wala na si Digong sa Pilipinas. I hope mga konsyero na kahit na narinig nyo na sa ibang tao, I'll be able to offer a different perspective. Ngayon mga konsyero, ito kasi yung balita. Ito kasi yung balita ni Politico kanina. Actually, hindi lang si Politico, pati si Abante. Si Abante may mga picture pa. Ayan o. Ayan o. Oh, yan. Si Digong. Si Digonggong. Ayan o. Natunugan, Rodi Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest. ICC arrest warrant rumors, but Panelo says he's meeting OFWs. Former President Rodrigo Duterte flew to Hong Kong on Friday amid growing speculation about the possible issuance of an ICC warrant of arrest against him. Actually, mga kotsero, ni-research ko rin to kanina. Wala pa. Hinanap ko kanina. Usually, mga maiingay sa warrant of arrest, sila Trillanes, si Justice Carpio, wala pa, tahimik pa sila eh. Wala pang sinasabi tungkol sa warrant of arrest. Unless dahil nga malapit na siya lumabas, so nagtago siya. Kung yun ang dahilan. Politico learned that Duterte boarded Cathay Pacific flight CX-912 which departed from Ninoy Aquino International Airport at 8:41 a.m. and arrived at Hong Kong in Hong Kong at 10:25 a.m. He had traveled from Davao City to Manila on March 6, staying overnight in Taguig before heading to the airport. So, hindi natin alam kung pumupuga na siya kasi wala pang warrant of arrest, so malamang hindi pa siya puga. Duterte's former Chief Presidential Legal Counsel, sabi ni Panelo, dismissed rumors of an escape, saying the former president is in Hong Kong for a gathering of overseas Filipino workers on Sunday, March 9 at Southorn, paano pinopronounce to? Southorn. Paano pinopronounce yan? Southorn Stadium in Wan Chai. He's expected to thank OFWs for their continued support for him and his daughter, Vice President Sara Duterte. Sabi pa ni Panelo, I'll be joining him tomorrow, sabi. Panelo told Politico, there are also unconfirmed reports that Vice President Duterte may join her father in Hong Kong. Galing no? Pa-Hong Kong may pamasahe si Digong, pero papunta sa hearing, wala siyang pamasahe. Rumors about Duterte's possible arrest by the ICC have been swirling for months, with opposition figures such as retired Supreme Court Justice Antonio Carpio and former Senator Antonio Trillanes previously speculating that a warrant could be issued as early as last year. So the ICC is investigating Duterte for alleged crimes against humanity in connection with his bloody war on illegal drugs. Okay, alam na naman natin lahat yan. Ngayon, mga kotsero, puntahan ngayon natin yung sinasabing dahilan kung bakit siya pupunta ng Hong Kong. Pasalamat kay PRRD with OFWs. Ayan, Southorn Stadium 111 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong. Yan daw yung event na yun. Yan. Sa akin lang, how convenient. Napaka-convenient. Maraming mga angulo dito na walang sense. One angle is, why now? Bakit ngayon? Bakit ngayon merong drama ng pasasalamat kay PRRD? It doesn't make sense eh. Ano isipin nyo? Ano yung mga elemento kung bakit it doesn't make sense? Campaign season. Tapos magpapasalamat ka kay PRRD? Or kay former president? Take note ha, hindi na ako presidente si Dugong. Tataka ba't PRRD pa rin yan?
Oh, dapat RRD na lang yan eh. Hindi daw siya presidente. It doesn't make sense. Bakit during the campaign season, bigla kang tutulak papunta ng Hong Kong? Eh di ba dapat nangangampanya ka sa Pilipinas, hindi sa Hong Kong? Kasi kung gusto mong kampanyahan ang mga OFWs, pupuntahan mo lahat ng bansa sa buong mundo. It does not make sense. Alam naman natin, maraming Pilipino sa Hong Kong. But I don't think it is enough para ipanalo mo sa eleksyon. Hindi ho sapat yung Pilipino sa Hong Kong para maipanalo mo yung mga kandidato. So para sa akin, walang sense na mangampanya sa Hong Kong. At saka hindi campaign to eh. Pasasalamat daw eh. Kaya nga hindi nila sinabi na kampanya. Kasi kapag campaign ng mga senador ng PDP, dapat sinabi nila yun. Campaign rally sa Hong Kong, di ba? Pero hindi. Ang sinabi nila, pasasalamat kay Digong. Bakit? Ba't nyo kailangan magpasalamat kay Digong? Anong meron? Hindi naman to katulad nung naging presidente siya at nagkaroon sila ng malaking concert para lang magpasalamat kay Rodrigo Duterte. So mga kotsero, for me, very flimsy. Very flimsy. Mahina yung kanilang palusot. Hindi tayo sigurado mga kotsero kung ICC talaga yung dahilan. Pero definitely, merong pagtatago na nagaganap. Hindi lang natin alam kung ICC ang pinagtataguan. Pero ang babaw kasi nito ang babaw nitong pasasalamat kay PRRD. Walang trigger eh. It's out of the blue, walang dahilan. Unless may naisip ka ibang dahilan. Wala akong nakikita ibang dahilan. Pasasalamat kay PRRD with OFWs. Di ba kayang gawin dito yan sa Pilipinas? Mas marami siyang supporters dito. Pwede niyang gawin yan sa Davao City. At mas marami siyang makakakot na tao. Hindi siya magmumukha inutil. Kung gusto lang niya mag-flex, nasabi niya, malakas pa ang suporta ko, marami pa rin akong supporters, etc., etc. Kung gusto lang niya mag-flex, mas madaling gawin yan dito sa Pilipinas. Lalo na sa Davao City. Ayan, may nag-send sa akin ng screenshot. Mukhang sa mukhang sa WhatsApp. Hindi ko na mapakita, pero ito yung sa WhatsApp. Ang sabi, sis, katapos lang ng meeting namin, limited lang daw ang makakapasok kasi 1/8 naka-reserve na daw sa iba't ibang mga grupo, like Maisug. Kahit kami, mga taga-KOJC, di rin lahat makapasok. So, ibig sabihin sa mga rally ni Digong, mostly mga taga-KOJC. Ang ginawa ng coordinator namin, may ibibigay na ticket sa 8 region o cluster ng KOJC. Kaso, tag 75 lang bawat cluster. Kung sino maaga, yun ang makakakuha ng ticket at makapasok. Pasensya na sis ha, ngayon ko lang. Pero may live sis sa SMNI News Channel. So tapos KOJC raw nag-organize nitong rally. Again, mga kotsero, it does not make sense. Masyadong off. Ako, mga kotsero, yung ibang mga tao sinasabi, nagtatago daw si Digong or pumupuga, tumakbo na sa Hong Kong para magtago, etc., etc. Ako, iba pananaw ko dyan, mga kotsero. Ako, mga kotsero, I'm thinking, after this, baka kausapin niya si Xi Jinping. Not just for political asylum, if necessary. I think, kakausapin niya si Xi Jinping para kumuha ng suporta sa mga next steps niya. Pag sinabing suporta, sa mga next steps niya. Kasi mga kotsero, pag sinabi mong nagtatago o pupuga, sa akin masyadong it's the obvious thing eh. Kung kung hindi mo gusto si Digong, yun yung obvious eh. Yun yung obvious. At alam ko na naisip na yan ng mga tao ni Digong. Kaya sila nag-organize yan, gumastos sila para dyan. Well, not necessarily gastos na nila mismo kasi I'm pretty sure nagbenta sila ng tickets din dyan. So, partially, may gastos din sila. Pero ako, mga kotsero, hindi ko siya nakikita bilang pagtatago o bilang nabisto ng ICC or whatever. I think Digong is smarter than that. Pag sinabi natin nagtatago, we are underestimating his ina-underestimate natin yung kanyang propensity for criminal activity. Yung kanyang criminal mind. Ang mas posibleng magaganap ay magmi-meeting sila ng mga leaders ng Chinese Communist Party. Syempre, secret lang. Kailangan di alam ng tao yan. Secret lang yan. Meeting sila ng leaders ng Chinese Communist Party, ihingi siya ng suporta. Regardless of whether there is an ICC warrant or not, uuwi siya ng Pilipinas at i-implement niya yung plano niya. Kasi it's to think na it is only about the ICC warrant nagtatago. Masyadong simple. Hindi creative. Hindi creative. Meron pang ibang mas malalim yan. And even if it is true na magtatago siya, sabihin natin na magtatago siya, ganun kasimple mag-isip si Rodrigo Duterte, magtatago siya, sisiguruhin pa rin niya na may suporta yung anak niya sa eleksyon sa 2028. Sisiguruhin pa rin niya na tumatakbo pa rin yung troll farms. Sisiguraduhin pa rin niya na merong mga taong bumabatikos laban sa administrasyon. Sisiguraduhin pa rin niya na pagmumukain niyang biktima ang kanyang sarili dahil sa
diktador na si President Bongbong Marcos. Sisiguruhin niya na mangyayari yun.